Amen. Amen. And God first morning po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At sa atin pong reflection time ay bago po tayo magsimula, natin po muna ang hilingan si Pastor Nelson. Manguna po sa atin pong opening prayer. Pastor Benji, sorry. Ganun muna tayo in GFM intro, Okay intro po. video. Sige po. After nun, mag-prayer. Salamat. Sorry. Recording in progress. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment.
They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Let's pray. Father God, this morning, Lord, we are so much grateful and thankful for this new day, another day, for the strength, for the good health that you have given to us. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning. It is amazing for us, Lord, to gather here, to seek you, Lord, through this program, God First Morning. May we ask you, Lord, to please guide us and be with us as we reflect your word, to strengthen us and empower us to work for you and be a blessing to others. Father God, be with us today. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Good morning po. God First Morning sa bawat isa. Sa umagang ito. Yan. God First Morning po. Alright. First morning. So tayo po'y dadako First sa morning atin pong... po. yes po, good morning. Dako po tayo sa atin pong reflection time. God First Morning din po sa mga sumusubaybay sa Facebook Live natin this morning. At let us read again the text that was discussed by Pastor Jerry yesterday. Ano po? At matatagpuan po ito dito sa Exodus 35. Magsisimula po dito sa chapter 35 verse 30. Ano po? Hanggang sa chapter 36 verse 6.
Let me read po sa Tagalog, ano po, at mamaya pagsalusaluhan po natin. Sinabi ni Moses sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezaleel, na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Huda. Kanyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, ng kakayahan, katalinuhan, kaalaman, at kausayan sa lahat ng sari-saring gawain upang gumawa ng magagandang dibuho, gumawa sa ginto, sa pilak, at sa tanso, sa pagputol ng mga batong pang-enggaste, at sa pag-ukit sa kahoy upang gumawa ng lahat sa lahat ng mahuhusay na gawa. At kanyang kinasihan siya upang makapagturo. At gayon din si Aholiab, na anak ni Ahisamak, sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng kakayahan upang gumawa sa lahat ng sari-saring gawa ng taga-ukit o taga-katha o mambuburda sa telang asul, kulay ube, pula, at sa hinabing pinong lino o ng manghahabi, ng mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha ng magagandang disenyo. Sina Bezaleel at Aholiab at lahat ng mahuhusay na lalaki na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan at katalinuhan na malaman kung paanong gumawa ng lahat ng gawain sa pagtatayo ng sanktuaryo ay gagawa ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon. Tinawag ni Moses si Bezaleel at Aholiab at lahat ng marurunong na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan. Lahat ng may pusong napukaw na pumaraon upang gawin ang gawain. At kanilang tinanggap mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ng Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa sanktuaryo upang gawin. Kanilang patuloy silang dinalhan ng kusang handog tuwing umaga. Kaya't dumating ang lahat ng mga taong may kakayahan na gumawa ng lahat na gawain sa sanktuaryo na bawat isa'y mula sa kanyang gawain na kanyang ginagawa. At kanilang sinabi kay Moises, ang bayan ay nagdadala ng higit kaysa kailangan sa gawaing iniutos ng Panginoon na ating gawin. Kaya't si Moises ay nagbigay ng utos at ipinahayag nila sa buong kampo na sinasabi, huwag nang gumawa ang lalaki o babae man ng anumang higit para sa handog sa sanktuaryo. Kaya't pinigilan ang taong bayan sa pagdadala sapagkat ang nadala nila ay sapat na sa paggawa ng lahat ng gagawin at higit pa. Ayan. So, dyan po na-focus ang story po ng discussion, ng presentation po ni Pastor Jerry kahapon. Number 3 po, doon po sa points po na kanyang sinishare sa atin, the liberality of the people when the sanctuary was built. So it was really motivated by love, and God's people constructed the sanctuary with abundant blessing. Sobra-sobra hindi nila ng mga Israelites nung ginawa po ang sanctuary. So kung ganito nga naman, ano po, yung iisipin ang bawat kaanib ng church, yung talaga motivated by God's love pagdating po sa giving, ay siguro po magsasabi na rin nga naman ang confidence. Tama na po, sobrang. And let's hope and pray na dumating tayo sa puntong ganon, ano ho. And personally, ako po na-bless at natutuwa at same time ay challenge sa bagay na ito, na maging liberal din pagdating po sa offering. And wala pa kami doon sa tinatawag na perfection, but we are trying na po to increase the offerings, at least ay tinatapatan pagdating po doon sa ating tithe. So may the Lord God bless us sa umagang ito,
Ano po ang inyong reflection sa ating pong pinag-usapan kahapon? Yan. Meron bang gusto mag-reflect? Pastor Joey, good morning po. Happy God First morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa platform na ito at maging sa online. Sabi ni Pastor Jerry kanina ay GFM daw. God First morning, ayan. Pag nagbabatian po tayo, GFM. Gusto ko lang pong i-share itong nasa Council of Stewardship. Sulat ni Ellen G. White sa huling bahagi ng Section 1. Page 18, paragraph 2. Ang sabi po dito ay, surely goodness and mercy attend us at every step, not till we wish the infinite Father to cease bestowing His gift on us. Ang tanong ay, should we impatiently exclaim, is there no end of giving? Not only should we faithfully render to God our tithes, which He claims as His own, but we should bring a tribute to His treasury as an offering of gratitude. Let us with joyful hearts bring to our Creator the first fruits of all His bounties, our choicest possession, our best and holiest service. Ang reflection ko po dito, Pastor, ay titigil ba tayo sa pagkakaloob at pagbibigay? Maaring maging rason natin ito kapag tumigil na ang Panginoon sa pagkakaloob at pagbibigay sa atin. Pero kailanman po, ang Panginoon ay hindi titigil at hindi tumigil at hindi magsasawang magkakaloob sa atin. Kasi bahagi na po niya tayo. Ibig sabihin, noong tayo po ay likhain at lalangin, ay bahagi ng Panginoon na isustain niya tayo sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Kaya ang challenge ay nasa atin. Sa anumang paraan, wala tayong maisusumbat sa Diyos na sabihin natin na kailanman ay hindi ako pinagpala at wala akong tinanggap sa araw na ito. Kailanman hindi natin masasabi sa harapan ng Panginoon, hindi muna ako magkakaloob kasi wala akong kinita sa araw na ito. Hindi muna ako magbabalik ng aking ikapu at handog sa Panginoon sapagkat kulang pa sa amin ang mga bagay na ito. So mga namahal na mga kapatid, ang personal kong reflection dito, kailanman kahit isang sandali, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagkakaloob sa atin. Manapay sa lahat ng ating pangangailangan, anuman ito, emotional, physical, material, ang sustenance ng Panginoon ay laging nandoon. Hindi po siya nagkulang. Hindi lang natin ma-appreciate at hindi lang natin ma-acknowledge o kaya'y ang ating isipan at puso ay nabarahan ng tinatawag nating makasariling mithiin o masyadong self-focus tayo sa mga bagay kaya hindi natin minsan makita at ma-appreciate yung bawat sandaling pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Wala pong patid, mga kapatid. Hindi po naputol yung sustenance ng Panginoon sa atin kahit isang sandali. Hindi po yun naputol. So dapat mag-reflect po tayo doon sa napakagandang bagay na sa bawat sandali ay ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Yung paggalaw po ng ating pong mga pilikmata ngayong umaga, yung pong paghinga natin, ay isa yan sa katunayan na sinusustain ng Panginoon ang bawat sandali ng ating pong buhay. Kaya nga po, huwag po tayong tumigil at huwag po tayong magsawa sa pagbabalik at pagpapakita ng ating malalim na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating pong mga handog at ikapo. Yun po ang aking maikling reflection, Pastor Benji. Amen, amen.
Yan, purihin ng Panginoon. Yan. Talagang kung tumigil na ang Panginoon sa pagbe-bless sa atin, titigil na rin tayo. Kasi tapos na ang gawain. Ayun po. Ayan, so, yan. Pastor Marlon, Sakdalan. Pastor, Morning po. good morning. Konting reflection lang. Sige po. Nung itatayo yung templo, si Haring David ay tuwang-tuwa. Akala niya siya yung magtatayo. Pero nabanggit ng Diyos kay Nathan na hindi siyang magtatayo. Kung tutusin ay si David ay pwede na niyang pabayaan yon. Pero ang sabi ron ay hindi ako magtatayo, pero inihanda niya ang pagtatayo. Alam mo, nung mahihanda niya at ang kanyang bayan ay nagkaloob ng kanilang panghandog para maitayo yung templo. Yung inihanda ni David na ibibigay ay umabot ng mahigit 4 na bilyon. At yung bayan, sila nagbigay na umabot ng mahigit 7 bilyon. Kung susumay, mahigit 11 bilyon. Anong klaseng templo ang itatayo nila ng ganong kaganda? Sobra-sobra yung kanilang ibinigay. Sapagkat alam nila na ang Diyos ay nagpala sa kanila. Kaya yung kanilang ibinigay ay sobra-sobra din. Sapagkat nauunawaan nila na yung pinanggagalingan ng kanilang pagpapala ay yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya nga yung kanilang pagbibigay ay actually hindi naman nakasentro doon sa templo Nakasentro doon sa pagbibigyan nila. Dahil alam nila, bumubukal yung pagpapala, kagaya sabi ni Pastor Joey, hindi umihinto ang Diyos sa pagbibigay. Kaya na-realize nila yon, bagamat hindi si David ang magtatayo, pero yung paghahanda ang kanyang ginawa, tuwang-tuwa siya at masaya. Actually, binabanggit pa dun anong ibibigay niya sa Diyos, kundi rin naman yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Kumbaga, from me to me, mula sa Diyos, ibibigay natin yung nanggaling sa kanya. Sabi nga ng ating tagapagsalita si Pastor Jerry, actually wala naman talagang galing sa atin Galing din sa Diyos yun. Ibinabalik lang natin at ibinibigay natin sa kanya yung galing sa kanya. Ito'y pagtuturo sa atin para hindi tayo maging sakim, kundi tayo ay maging liberal, lalo na pag pinag-usapan ay ang gawain ng Panginoon. Salamat, Pastor. Ayan, ganda po, sa amin po mga workers, may tinatawag na from me to me. Pero yung from me to me na yun, sakto yun Kung ano yung share mo, Pastor, yun din yung babalik. Pero, ang ganda po na sinabi ni Pastor Marlon, ang ganda yung God-centered, yung ating pagbibigay. Nakafocus tayo sa Diyos pag tayo nagbibigay. Bakit? Tama nga naman na sa Kanya nang galing ang lahat. Sa Kanya nang galing ang lahat po natin. Yung hininga na lang natin. Alam niyo po, minsan yung paghahapuin ka, yung nahabol mo yung hininga mo, ay talaga namang, Panginoon, tulungan mo ako. Kasi inahabol natin yung hininga natin. So panahon na nangangailangan tayo, tumatawag sa Panginoon. Pero sa panahon na tayo ay pinagpapala, ay dapat alalahanin din natin siya. Dahil siya ay naging mabuti sa atin. Ganda nung song na binibigay sa atin tuwing umaga. Awitin ko ay kabutihan mo. Kaya, bakit? Mabuti sa atin ang Panginoon. So yung ating pagbibigay ay maging God-centered po yung ating pagbibigay. Ayan. Ang ganda po ng mga reflection natin this morning. Again, God First Morning po sa mga sumusubaybay po tayo sa Facebook page at din syempre ang nandito sa atin pong Zoom meeting. Ayan. So tayo po umabot na sa ganap na alas 5:03 sa akin pong relo. At itutuloy na lang po natin bukas ang atin pong mga discussion. And basahin ko lang din po yung mga nag-comment po dito sa ating chat box. Nakita ko po na yung pinastop ay giving on a particular
project sa sanctuary. Pero ang offering ay tuloy-tuloy at ang nagpa-stop po ay mga leaders na nakakaalam sa gawain. Ipinakita po ang accountability at transparency. Yes, yan po ang ating dinadalangin. Mangyari po yan din sa atin. Kaya po, mapapansin nyo yung mga nangako ang atin pong admin to be transparent in everything. Ano po, yung mga gifts po natin, yung mga projects natin. Upang sa ganon ay maging in one po tayo. Yan. United po tayo pagdating po sa bagay na ito. So God first morning po sa lahat. At you can open your sa mga nandito sa Zoom, you can open your cameras to greet one another before we proceed po sa atin pong tawag dito proper program po mamaya. Yeah, good morning po. God first morning po sa bawat isa. Good morning po. God first morning. Thank you for always joining us today. God first morning po. God first Yeah. morning. God first morning. First morning. God first morning. God first morning sa LPM. GFM. Yan, okay po. So, okay po, tayo po'y tutuloy na sa atin pong umaga, na program. At hilingan po natin si Pastor Marlon Sakdalan for the opening prayer later. Hindi ko po makita yung naka-schedule today na magpe-pray. Anyway, God first morning po. Put God first and you will never be last. Yan. Amen. Yan. Tayo po yung magpuproceed na sa atin pong morning devotional. Panahon na dumaan, kung babalikan, mag-aalang masaya at may hindi naman.
Sige po, open in prayer. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapatuloy kami upang hanapin ang inyong pong katwiran. Salamat po sa programang ganito na bagamat kami ay layo-layo bilang magkakapatid ay narito kami na lumalapit sa inyo upang pasalamatan kayo. Hanapin ang inyong pong mga salita na siya magpapatibay, magpapalakas sa bawat sa amin. Narito, Panginoon, ang programang ito ng Central Luzon Provinces Mission na siyang magbibigay ng malaking inspirasyon sa mga kapatid upang sama-sama kaming sumulong sa gumawa ng may pag-ibig at patuloy kaming matagpuan ninyo na tapat ninyong mga katiwala. Ama, pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Samahan niyo po, Panginoon, ang programang ito na amin pong isinasagawa naway magbigay ng kaluwalhatian at papuri sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa inyo pong kabutihan at ang inyo pong presensya ang patuloy po namin makasama ngayon. Higit sa lahat, hinihiling po namin na kami patawarin sa lahat ng aming pong mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay po, special number po natin.
Amen. Napakaganda ho ng awit, mga kapatid. Ang Diyos lang ang ating sandigan. Kahit ano po ang ating mga karanasan sa buhay at mga pinagdadaanan, nating kalilimutan niyang napakagandang diwa ng awit na yan. Ang Diyos lang ang ating sandigan. God first. Morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede ba natin buksan ang ating mga audio at tayo po ay bumati ng GFM. God first. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Lahat. Good morning. Good Good morning po, sa sir. lahat. Ayan. Good morning. Good morning po. Morning Salamat po. everyone. Salamat first po sa morning. inyong umaga. Yan. Good morning. Yeah, God first morning. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong patuloy na paglalakbay sa pagtuklas ng mga katotohanan tungkol po sa biblical liberality, inspired by faith, motivated by love and gratitude. So tayo po ay nadako na sa ating pag-aaral, mga kapatid, at nais ko pong i-share sa inyo ang aking pong screen. Pastor Benji, nakikita niyo po ba? Yes po. Maliwanag po ba ang aking reception sa inyong lahat, mga kapatid? Kasi po ako ay wala sa loob ng bahay ngayon. Nasa loob po ako ng aking sasakyan, mga kapatid. So, Clear po, Pastor. pasalamat po. Pasensya na ho sa madilim na kalagayan din. So tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. Tayo po minsan pa ay manalangin. Panginoon, amin pong niyuyukod ang aming mga ulo upang amin pong hingin sa panalangin ang iyong gabay. Sa pamamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritong umaakay sa buong katotohanan ng mga pag-aaral po na ito ay makakintala sa puso't isip namin. At kami pong lahat ay makapagpasakop ng buong puso namin at buong buhay sa iyo. At ang lahat ng iyong nais na maisuko namin, buong buhay namin ay maisuko namin ngayon. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Biblical liberality, inspired by faith, motivated by love and gratitude. Salamat po sa pagsama niyo sa amin tuwing umaga upang atin pong tuklasin ang mga katotohanan sa bagay na ito. So ang atin pong biblical offering assumption o the truth, biblical offering truth, biblical offering practices are proportionate to faith, love, and gratitude of the giver. It is always given freely and abundantly according to the liberality of heaven. So yung karakter ng langit ay nagbibigay ng malaya at napakasagana. The spirit of heaven is liberality. Sabi po dito, mga kapatid, sa atin, nowhere in the Bible we can find that offerings are given less. It is always given more when it's given with faith, love, and gratitude. Sabi po sa atin kahapon, o sa atin pong mga foundational na mga principles, acceptable offerings is always prompted by love. So yan po ay sinabi sa atin ng banal na kasulatan. Sinabi rin po sa atin ng Spirit of Prophecy, liberality through tithes and offering becomes a blessing when given freely, willingly, and gladly. So hindi po yung tithes and offering ang nagbe-bless, kundi po yung attitude natin sa pagbibigay ng lahat ng hinihingi ng Panginoon nyo. Dapat malaya, pusang loob, at napakasaya. Gladly, joyfully, mga kapatid. So, biblical indicators of liberality. We are on the journey of finding out the truth of this, mga kapatid, given freely and abundantly. Natuklasan po natin the liberality of God. Because of His great love, God gave all His only begotten Son. The liberality of Abraham, out of his faith in God, Abraham is willing to give his all, yung kanyang promised son. The liberality of the people when the sanctuary was constructed, motivated by love, God's people built the sanctuary. Sinabi po sa atin ni Sister White, ito po yung ating binasa kahapon, inutusan ng Panginoon si Moses na anyayahan ang mga anak ng Israel na magdala ng kanilang mga handog. Tinanggap niya ang mga kaloob mula sa lahat ng bagay ng bukal sa kanilang puso. Okay, motivated by love. At ang mga
handog ay dumating ng napakarami. Kaya't sinabi ni Moses sa mga tao na tumigil na sa pagdadala dahil nagbigay sila ng higit pa sa kailangan. Kapatid, tama ho yung reflection ng ating kapatid kanina na ang tinigil po yung sobra-sobra na para sa proyekto, ano? Pero hindi po pwedeng tumigil ang offering kasi patuloy pang may gawain. Titigil po tayo kapag nasa langit na. Di na nahudong tayo sa offering sa langit, mga kapatid. Dito lang ho yan gagamitin kasi marami po tayong gawaing inihatang sa atin ng Panginoon at ang misyon ay tustusan sa pamagitan ng mga motivated by love, inspired by faith na mga kaloob. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Okay? Ang pangapat po natin ay nabanggit na ho yung partial ni Pastor Marlon kanina sa reflection, the liberality of King David when he prepared to build the temple. Ang ating pong biblical assumption o biblical truth ay motivated by love. The king's liberality greatly influenced the liberality potential of the people of Israel. Mga kapatid, ito pong tagpo na ito ay sinabi na ho kanina, sa Biblia po ay sinabi na hindi pinayagan ng Panginoon si David na siya ang magtatayo ng templo. Subalit, siya ho ay pinayagang mag-ipon o mag-impok para dito sa napaka-grandeur, napakamamahalin na proyektong ito sa paghahangad ni David na makapiling niya ang Panginoon, ang kanyang banal na presensya sa kanyang buhay. So, ang sabi po dito mga kapatid ay nung tipunin po ni King David ang mga taong bayan, doon po sa 28 verse 1 and 2, pinulong ni David sa Jerusalem ang lahat ng pinuno sa Israel, ang mga puno ng mga lipi, mga punong kawal ng mga pulutong at na naglilingkod sa hari, mga punong kawal ng libo-libo, mga punong kawal ng daan-daan at ang mga katiwala sa lahat ng ari-arian at kawan ng hari at ng kanyang mga anak, kasama ng mga pinuno sa palasyo at mga makapangyarihang lalaki at lahat na magigiting na mandirigma. Verse 2, ito na po yun, ano? At tumayo si Haring David at nagsabi, pakinggan ninyo ako mga kapatid ko at bayan ko, na sa aking puso, it is in my heart, na ipagtayo ng isang bahay na pahingahan ang kaba ng tipan ng Panginoon upang maging tuntungan ng mga paa ng ating Diyos, at ako'y naghanda para sa pagtatayo. Mga kapatid, gusto ni Haring David na mapanatili na ang Ark of the Covenant, na simbolo ng presensya ng Panginoon sa kanyang piling, mga kapatid. Yun ang hangarin niya, yung puso niya ay naghahangad na ang presensya ng Panginoon ay mapa sa kanyang buhay personally bilang isang leader. Yun ang kanyang hangarin. Gusto kong malagay na sa permanenteng lugar, hindi nabubuhatin ang presensya ng Panginoon, ang simbolo ng presensya ng ang Ark of the Covenant. Hindi nabubuhatin, lalagay na ito sa isang lugar na mananatili siya doon upang makapiling ng kanyang bayan. It is in my heart to build a house as a place of rest for the Ark of the Covenant. Mga kapatid, mayroon po itong napakagandang background. Bakit po ganun ang hangad ni Haring David? Dito po sa dalawang chapter na ito, yung summary ng background niyan, kung bakit ganun na lamang ang paghahangad ni Haring David. Alam natin ng story, marahil napapaalahanan tayo ngayon. In 1 Samuel chapter 6, mga kapatid, for more than 20 years, the Ark of the Covenant, mga kapatid, yung simbolo ng presensya ng Panginoon, ay nagapi, nakuha, nakaptured siya mula sa kamay ng mga Israel, sa pangangalaga ng mga Israel, at dinala po sa Kiriath Jearim, no? Naalala niyo po? At pagkatapos po na ito ay makaptured ng mga Palestina na nakipaglaban sa kanila, nakantaka sila, bakit tayo natalo? Ano nangyari? Kaya sila po ay naghangad na dalhin po doon sa labanan ang Ark of the Covenant, at sila rin ho ay natalo at nagtaka sila bakit nakuha yon. Lungkot na lungkot sila, mga kapatid, for 20 years na wala sa kanilang pangangalaga ang Ark of the Covenant na pinili ng Panginoon sa kanila. So yung pong mga tao sa Ashdod ay sila ang nag-alaga noon, pero mga kapatid, ipinisa nila ito sa koleksyon ng kanilang mga Diyos. Alam niyo po yung istorya, di ba mga kapatid?
At yung pong people of Ashdod ay napilitan sila na ibalik na ang Ark of the pabalikin na ang Ark of the Lord, yung Ark of the Covenant, sapagkat ang kanilang mismong ginagalang na Diyos-Diyosan na si Dagon ay palaging sinusubsob ng Panginoon sa lupa at kanilang sinapantaha na ito ay kagagawa ng Ark of the Covenant, ang Diyos ng Israel, sapagkat hindi naman maipagtanggol na ang bayan ng Israel ang pangalaga sa ito, pinagtanggol ng Diyos talaga ang kanyang sarili, mga kapatid. So dinala ito, mga kapatid, ng cart ng dalawang nagpapasusong baka, mga kapatid, no? Iyon ang kanilang ginawa. So yung mga taong ito na hindi nakakaalam kung paano aalagaan ang arko ng Panginoon, ganoon ang kanilang ginawa, sapagkat iniisip nila na kapag kapasusuhin yung baka, kung talagang ang may kagagawan nito ay ang Panginoon ng Israel, sapagkat nagpapasuso ito, babalik at babalik ito sa kanilang mga pasusuhing baka. At kung hindi naman talaga ito yon, ang Panginoon, babalik sila. Pero kapag ang Panginoon talagang may kagagawan nito sa atin, ang salot na ito, okay, yung mga tumors natin, mga bukol at yung maraming daga sa bukid, ay dadalhin ng mga bakang ito ang simbolo ng presensya ng Panginoon doon sa dapat niyang kalagyan. So mga kapatid, so yung pong Ark of the Covenant ay dinala ng baka at tuminto sa lugar na kung saan ay dapat itong alagaan, at sa bahay po ni Abinadab, naalala niyo po, doon sa paring si Eliezer, ay inappoint po siyang tagapag-ingat nito, mga kapatid. And then chapter 2 verse 6, chapter 2, 2 Samuel chapter 6, ay nai-record po ang una at pangalawang attempt ni Haring David na ibalik sa Jerusalem ang templo ang arko ng ating pong Panginoon in the city of David, upang doon na po itahan ng permanente ang presensya ng Panginoon. Pero alam niyo po yung story, the first attempt was a very tragic experience. Ano nangyari doon? Si Uza ay namatay, na anak po ni Abinadab, na isang Levites. Pari po ito, mga kapatid. Sa kanyang pagsubok na iligtas o protektahan ang arko ng Panginoon, sinipo niya ito, di ba? Naalala niyo po yon? At siya po ay namatay. Mga kapatid, si David ay lungkot na lungkot at natakot siya na kunin ang arko ng Panginoon, na gustong gusto sa puso niya, mahal na mahal niya, na gusto sana niyang makapiling na. Pero mga kapatid, nagtaka siya, bakit kaya, ano nangyari? Bakit ba namatay si Uza? Alam niyo po, ang mga Levita ay dapat na kauna-unahang nakakaalam paano iingatan ang banal na simbolo ng presensya ng Panginoon. Alam natin, mga kapatid, na ang mga priest, mga leader, mga spiritual leader, sila ang nakakaalam niyan, mga Levites, mga priest. At binigyan sila ng maliwanag na mga instruction ng Panginoon sa bagay na ito. The ark has to be carried by Levites, specifically the Kohites, not by animals. Anong ginawa nila? Ikinalagay nila pinahila nila sa mga animals, na dapat sana tao, yung may personal contact, personal relationship with God, yun ang nagdadala. It was carried using poles inserted into rings on the ark, not on a cart. Ipinahila nila sa cart, may baka na walang feelings, walang relasyon, wala silang, hindi yun ang design ng Panginoon, mga kapatid, kundi tao talaga ang mag-iingat ng arkong ito. The ark itself was not to be touched directly, and the barriers had to be ritually pure. Kapatid, ito ho ang mapanganib sa ating mga spiritual leader, lalo na po kaming mga pastor. Kami ang higit na dapat nakakaalam paano iniingatan ng lahat ng mga banal na mga bagay. Pero madalas napapahamak ang bayan ng Diyos kapag mismo ang mga spiritual leader ay binabaliwala. Hindi po ito siniseryoso. Kaya
Yun ho ang kinalungkot ni Haring David. So David's heart was desperately long to have the presence of God. Gustong-gusto talaga niya. Sa puso niya, Panginoon, paano ba ikaw akin makukuha? Sabi niya doon sa 2 Samuel 6 verse 9, basahin po ninyo, how can the ark of the Lord come to me? Paano mapupunta sa akin ang presensya ng Panginoon? So for 3 months, the ark stayed in the house of Obed-Edom, and the Lord greatly blessed Obed-Edom. At lalong hinangad ni Haring David, noon, gusto kong pananaranasan ni Obed-Edom, gusto ko rin kitang maranasan. Pagpalain mo ang iyong bayan. So lahat po ng nandoon at seryosong inaalagaan ng presensya ng Panginoon, nandoon ang pagpapala, minamahal nila ang presensya ng Panginoon. Dumarating ang maraming pagpapala. Bagamas na mahal nila ang presensya ng Panginoon, hinahangad nila ang presensya ng Panginoon. Sa puso nila, nandoon ang paghahangad na ang Panginoon ay mapa sa kanila. So ganun din po tayo mga kapatid. Hangarin natin ng dakila, ng yung pong gustong-gusto natin, yung desperately need ba? Ang salitang desperately need, yung talagang Panginoon lang ang ating hangad. So hinangad ni King David, and he tried the second time, and he was successful. Sapagkat suninod na ng mga advisor, spiritual advisor ni King David, sinunod nila ang mga procedure na ibinigay ng Panginoon mismo sa aklat ni Moses. So mga kapatid, it was always his heart desire, si King David, it was always his heart desire to be in the presence of the Lord. His heart longs to have intimacy with God, yung pakikipagtalik na relasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, laman sa kanyang mga sulat sa mga awit ay mga katulad na mga ganito. Sabi niya, Psalms 26 verse 8, he prayed, Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Sabi pa niya sa mga awit, sa mga awit 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So gusto niya talaga yung presensya ng Panginoon. Iyon ang pinakahangad niya. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Mga kapatid, sabi po ni King David sa mga susunod na tagpo sa chapter 29, 2 and 3, at sapagkat sa pangahangad na ito sa puso niya, he was motivated by love to the Lord. Ang sabi niya, sa lahat ng aking mga tinatangkilik. Ang sabi niya, kaya't ako'y naghanda sa abot ng aking makakaya para sa bahay ng aking Diyos, ng ginto para sa mga bagay na ginto, pilak para sa mga bagay na pilak, tanso para sa mga bagay na tanso, so on and so forth. Ang kayamanan niya, personal niyang kayamanan ay ibinigay niya sa Panginoon. Yung mga lahat ng tinatangkilik niya, sinuko niya sa Panginoon. Bilyones, ang sabi nga po ni Pastor Marlon, if you will count it today, billions of treasures and wealth ay isinuko po ni King David sa Panginoon sa paghahangad niya na makapiling ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi naaalis ang arko sa kanyang bahay. With all my resources, I have provided for the temple of my God, my devotion, ang aking pagmamalasakit, sabi niya, sa templo ng Panginoon, I give now my personal treasures. Yung mga importante sa kanyang bagay na material, isinuko niyang lahat, mga kapatid. So ngayon, ang sabi niya, the liberality of the people also was motivated. Dahil po dyan, noong si King David ay manawagan sa kanila, sino sa inyo ngayon ang nagkukusa upang italaga ang sarili sa Panginoon? Yun po ang kagad niyang appeal. Yung puso rin ninyo, ibigay rin ninyo sa Panginoon, yung sarili ninyo. Matapos kung gawin ito, naranasan ko ang lubos na pagmamahal sa Panginoon. Ganon din kayo, isinuko ninyo sa Panginoon ang inyong buhay. Kaya po, yun po ang unang panawagan ni King David, na magkagayoy, nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga pinuno ng mga sambahayan, ng mga pinuno ng mga ninuno, gayon din ang mga pinuno ng mga lipi ng Israel at ang mga punong kawal ng mga libo-libo, daan-daan, pati ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. Dumating po ang napakasaganang offering, yung sinabi nga po kanina ni Pastor Marlon,
talagang bilyon-bilyon na mga kayamanan para sa pagtatayo ng banal na proyektong manatili na ang Panginoon sa kanilang piling. Nagbigay sila para sa paglilingkod sa bahay ng Diyos na ginto ng 5,000 talento, 10,000 dariko ng ginto at 10,000 talentong pilak at 18,000 talentong tanso at 100,000 talentong bakal. Sino mang may mamahaling bato ay ibinigay ang mga ito sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon in the temple treasury sa ilalim ng pag-iingat ni Jehiel na Gersonita. Yun po yung isa sa mga foundation natin kung bakit meron tayong storehouse. Tinatawag po natin yung temple treasury. Sa atin po ay storehouse ang tawag po nun. Doon po iniipon, inilalagay sa sistema para doon i-administer ang lahat ng pag-angasiwa sa gawain ng Panginoon. Ito ho yung foundation ng mga kapatid at bukas i-describe ko pa po sa inyo sa 2 Chronicles yung pong mga procedure kung paano iniingatan ang mga treasures na ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Dapat nasa sistema mga kapatid, yun yung design ng ating church, World Church. Lalagay natin sa storehouse, ng storehouse na yon ay ang ating pong missions and conferences na doon idinidistribute ng equal, ng sapat para sa lahat mga kapatid. So ang kayamanan ay dumating para ho sa gawain ng Panginoon dahil ang buong bayan, lahat ng mga leaders, kauna-unahan si Haring David, ay nakilos ang kanyang puso ng pagmamahal sa Panginoon. So the people rejoice at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly, buong puso to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Nung maipon ito mga kapatid, si Haring David sa 28 verse 14, basahin po ninyo ng 1 Chronicles na yan, 28 verse 14, ang sabi niya, Panginoon, sino ba naman ako na makapagbibigay? Ang bayan mo ay makapagbibigay ng ganitong kalaki. Lahat ng aming ibibigay sa iyo ay sa iyo rin nanggaling. Ang pagkilalang walang bagay na hindi naging pag-aari ang Diyos. Yun na nag-motivate sa kanila, nag-inspired sa kanila by faith. They were inspired by faith to give abundantly to the great project na gusto nilang gawin. Ganun din po ang mararanasan natin mga kapatid sa CLPM. I believe kung nakukuha natin ang lahat ng mga biblical truths and instructions na ito, mangyayari po ito sa atin ngayong sa ating panahon din. So ang ating po mga reflections ngayon umaga mga kapatid ay King David's love to the Lord motivated him to give all his personal wealth and treasures in great abundance. Yun ho ang pinaka-susi sa lahat. Nauna muna si King David na magsuko ng meron siya at inanyayahan niya ang kanyang bayan, inanyayahan niya ang church kung sa panahon niya, yung mga member ng church, yung mga lipi. So the people responded to the appeal of the king to willingly, freely, and wholeheartedly give with great abundance to God's cause. Sa gawain ng Panginoon, sinuko nila, inlagay nila sa isang sistema in the temple treasury na doon po iniingatan ng mga tagapangasiwang pari ang mga gawain ng pagdidisburse ng pera para sa project. Mga kapatid, the liberality of the leaders greatly influenced the liberality potential of the members. Atin pong masasabi dito mga kapatid sa point na ito, napakahirap talaga na himukin ang church members natin sa panahon ngayon na maging mapagbigay ng malaya at sagana kung ang mga nagtuturo mismo at nagpupromote ng mga leader ay mayroon din pong Luciferic syndrome, yung selfishness and covetousness. Nagsisimula po dapat sa leader ang lahat. The heart was not yet converted. Maraming mga duda, maraming mga dahilan para questionin ang isang gawaing napaka-noble. Mga kapatid, kapag ka nagsisimula sa leader ang lahat ng mahirap na dapat ay pinagagaan, ang bayan ng Diyos ay naapektuhan. When the leaders are selfish in giving for the cause of God, more likely the members would not be encouraged to give abundantly to the cause of God. Kaya naghihirap ang mga dapat na mapunta sa pangangasiwa ng
ng conference, ng mission, ng storehouse ay dahil din po maraming mga leaders, kasama na po kami mga pastor, ay hindi converted sa mga stewardship principles na inilalatag natin. Mga kapatid, makalulungkot na makakakita tayo ng mga ganyan. Mismong inaasahang tagapagturo ay hindi makuhang magturo kasi siya mismo ay may question sa kanyang sarili. So malaking epekto po mga kapatid sa buhay ng mga kaanib ng iglesia ang ugali ng liberalidad ng mga leaders. Tayo pong lahat, maaari mga leader po tayong lahat narito ngayon. Iba po sa atin ay hindi leader. Totoo po yan mga kapatid. Malaking epekto sa buhay ng mga kaanib ng iglesia ang ugali ng liberalidad ng mga leaders. Kung ating pong ipopromote ang combined offering plan, 10% and more, hindi po ito madali mga kapatid na i-practice. Ngunit, kung makikita ito sa atin mismong mga leader, na tayo mismo ay inspired by faith, motivated by love and gratitude to God, makikita nila mismo na ito po ay magiging madali. Sapagkat nagawa ng aming leader, magagawa rin namin kahit kami mahirap o anuman ang kalagayan. Ano po sa palagay niyo mga kapatid? Kaya nga sabi ni Sister White, by precept and examples, the leaders are to educate the members in faithfulness to tithes and offerings. By precept and example, hindi lang puro teorya. Kinakailangan ang teorya at mga prinsipyo ay makita sa ating mga buhay para maturuan ang mga kaanib na nahihirapang magbigay. Kaya ang sabi pa po ni Sister White dito, Counsels on Stewardship, page 29, I experienced this also and I continuously overcome. Tuloy po ako nananagumpay sa bagay na ito. Ang sabi niya, ang pinakamahirap isermon na sermon yung isagawa ay ang pagtanggi sa sarili. So iniwan sa atin ni Kristo ang isang kahangahangang halimbawa ng sakripisyo sa iba. The most difficult sermon to preach and hardest to practice is self-denial. So kinakailangan nating magkaroon ng self-denial, yung maitanggi ang sarili, mawala yung selfishness para maging madaling i-preach ang lahat ng sinasabi natin ngayon at maisagawa. So yun po ang susi. Isuko natin muna ang puso sa Panginoon. Ang ating mga selfishness and covetousness, ang mga pagdududa, upang ang ating mga sinasabi ay ating maisakabuhayan. Sa panghuli mga kapatid, na quotation, ang sabi po dito ni Sister White, upang magkaroon ng pondo sa kaban para sa suporta sa ministeryo at upang matugunan ang mga pangangailangan ng tulong sa mga misyonaryong gawain, kinakailangan na ang mga tao ng Diyos ay magbigay ng masaya at bukas palad, or liberally, cheerfully, and liberally. Sa pagpapatuloy, ang sabi niya, may banal na responsibilidad ang mga ministro na ipaalaala sa mga iglesia ang mga pangangailangan ng gawain ng Diyos at turuan silang maging liberal, giving freely and abundantly. Banal na responsibilidad nating mga pastor, namin ng mga elders at ng mga tagapagturo ng banal na kasulatan. Ito'y banal na responsibilidad. Hindi po ako nahihiya mga kapatid, at sa halip ako'y natatakot personally na hindi ko po ito masabi sa inyo. Ito po'y bahagi ng banal kong tungkulin na ituro po ito sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Sister White, kapag ito ay napabayaan at ang mga iglesia ay hindi nagbibigay para sa pangangailangan ng iba, hindi lamang ang gawain ng Panginoon ang nagdurusa, kundi ang pagpapala na nararapat sana sa mga mananampalataya ay naipagkakait. Nagiging kasalanan namin
ng mga inaasahang nag-e-educate nito sa ating mga kaanim na sila kaya pala napipigil ang langit na nagbubukas ng pagpapala ay dahil hindi naturuan ang mga tao na magtiwala sa Diyos, na sila ay ma-inspired by faith and motivated by love and gratitude to give abundantly to the Lord. So alam ko pong ito po ay napakabigat para sa ating ngayong umaga, tayong lahat ng mga leaders. Pero ito po ay isang seryosong panawagan sa atin. Simulan po natin. Sa atin po magsisimula. Isuko muna natin ang puso natin sa Panginoon. At ang lahat ng mga bagay ay gagawing posible ng Diyos sa ating kapanahunan. Tandaan po natin mga kapatid, another liberality index assumption na ating natuklasan, in the Bible, offerings are given freely, gladly, freely, and abundantly. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it is given with inspired faith, motivated by love and gratitude. Ano po ang inspirasyon ng inyong mga kaloob sa Diyos sa panahong ito? Sana po ay patuloy kayong natatatag sa pananampalataya at kinikilos ng pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, put God first and you will never be last. God first morning po sa inyong lahat. Yeah. God first morning po. Praise the Lord for the message po, no, sa umagang ito. At sa oras pong ito ay dadako po tayo sa atin pong prayer session. At na-note na po ang inyong mga prayer request. Sa umaga pong ito, ililid po tayo ng ating pong dalawang buting pastor, si Pastor Nelven Alavanza para sa unang bahagi at si Pastor Marlon Sakdalan para po sa ikalawang bahagi. No? So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Sige po, tayo. Amen, mga kapatid, ano? Ayan, ganda ng message ngayong umaga na ito. Excited ako mag-reflect sana, no? Kaya lang, pakinggan muna natin yung awit papuri sa Panginoon, ano po? Huwag kayong alis, mga kapatid, ano? Ay, meron akong gustong i-share sa inyo. Pakinggan muna natin awit na ito. Para naman paghanda ko yung sarili ko, sabi ko, baka may makakulong ako nito. Hindi, joke lang, ano po? Sige po, ating pakinggan ng papuri, ang awit papuri sa Panginoon. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. The name of Jesus Christ, my King. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
Amen. And salamat sa awit, papuri sa Panginoon. Salamat din sa message at salamat nandiyan kayo 24 viewers po. O i-summarize muna natin yung napakagandang lesson sa umaga na ito naway kayo nakatutok lahat ako nakatutok, ako na-gets natin lahat maganda yung message sa atin at maganda yung hamon So unahin natin sa umpisa. Bakit daw namatay si Uza? Ito yung sa mga Levites So kasi ganito ang Panginoon ay nagbigay ng instruction patungkol sa Ark of the Covenant isa na rin yung wag hawakan. Hinawakan ni Uza, patay siya. So ganun kung ibabalikan natin ang panahon ni Eva at ni Adan, ganun din naman nangyari. Nagbigay ang Panginoon ng instruction kay Eva at Adan, pero kanilang inignore. Mas pinakinggan nila yung sukso ni Satan patay din, kaya namamatay ang mga tao ngayon Ganun din naman sa panahon natin may instruction para sa atin. At dahil lang nagkasala nga yung unang mga magulang, tayo ngayon ay nagkakasakit, tayo ay namamatay. Pero may good news mga kapatid. Bumaba si Jesus, inihandog ang kanyang buhay, inialay ang kanyang buhay para tayo ay hindi na mamatay. Kailangan lang nating tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas Sa pangalawang banda naman, yung liberality of David. Doon tayo sa liberality naman ni David. Kaya siya ay naging tapat sa Panginoon. Unang-una isinuko niya yung kanyang puso. Inuna niya yung puso. Uunahin talaga dapat yung puso para siya ay maging handa. Tapat ng buong buhay. Pangalawa ay liberality naman ng people. Pagkatapos nakita niya mga tao na magandang halimbawa si David, sumunod yung mga tao. Sinuko din nila kanilang puso at buhay. At yan, dumagsa ang kanilang mga offerings. Nauna yung leader. So magandang reflection ko dito mga kapatid. King David's love to the Lord motivated him to give all. So ayan. So dahil sa pagmamahal ni King David sa Panginoon, na-motivate siya na kanyang isuko ang kanyang puso, kanyang buhay, hindi lang lahat, as in lahat, sinuko niya sa Panginoon. Hinayaan niya ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay. Tapos ay yung liberality ng leader, ayan, sa madaling salita, ay makaka-influence na para sa mga liberality din ng mga members. So ayun kung ang puso ay dapat mo isuko muna para kayo maging tapat, dapat pala yung leaders mauuna rin na maging makitaan ng magandang example So kapag nagawa daw ng leader yan, sigurado magagawa din ng member maganda ayan at sana nga, sabi ko nga may tinulat ako dito, what if kung maging transparent tayo sa per church na lang maglalagay ng graph doon si treasurer sa church sa display walang pangalan, leaders, ito yung mga leaders, ito yung mga members, tithes and offering. Sino ngayon yung tapat, sino ngayon yung nagbibigay ng COP 10% or more lagot na pakawawa tayo mga leader Ate Rebe pati tayo tuloy. So pero hindi yun ang dahilan. Dahil sa transparency, tsaka tayo maging tapat, pangit din ay baka nahiya ako, sabihin ko gano'n, nahiya ako, maka-display na pala, magbibigay na ako ng tapat. No mga kapatid, magkakasalan tayo ng gano'n. Dapat tayo magbigay ng tapat kahit walang gano'n, dahil ang Panginoon mismo nakikita yun nakikita yun. Ayan nakikita ng Panginoon kahit walang transparency. So mas maging tapat dapat tayo sa Panginoon kahit na walang transparency sa mga members, dahil ang Holy Spirit ang magpupush sa kanila na makita nila yung ating pagiging tapat sa gawain, hindi lamang sa bulsa sa buong gawain. So talagang ang leader ang number one na dapat nangunguna. What if kung ang leader ay talagang hindi makapagpakita ng examples? Yun ang masakit, diba? So kailangan
tayo unahin natin yung puso talaga na po. Maganda sana, marami pa gusto sabihin pero mauubos yung oras natin. Ano? Sabi ni Ate Rebe, good morning po. Tanong ko lang po, if yung gusto kong ibigay na offering ay lahat hindi ko ibinibigay kasi ginagamit ko na sa gawain ng church gaya ng pagmimerienda ng mga Bible student and food for the church, kasalanan ko po kayo. Ay hindi po Ate Rebe, hindi po ano, hindi mo naging kasalanan yan. Dahil offering mo pa rin yan na binigay mo dyan sa mga gawain sa church. Hindi mo na nga lang pinadaan sa sistema pero hindi po yung kasalanan. Ano? Ginamit mo rin naman sa gawain. Offering pa rin naman. Ano? Offering pa rin. Hindi ko masasabing kasalanan yan. Ano po? So, ang pagbibigay ng offering ay hindi kasalanan. Yun sa tithes, doon tayo magkakasala dahil tunay na ibabalik natin yan. Ano? Ang offering ay pagpapakita nating pagmamahal sa Panginoon, di ba? So kung magkano yung nating ibigay, mas maganda yung COP 10%, ano? Pero maganda rin naman na tapat tayo na ibigay yun. Yung halimbawa ay tapat sa puso natin, hindi yung napilitan or ano lang, dapat dahil mahal natin ng Panginoon. Yun ang dahilan, hindi yung dahil ay babalik sa Panginoon yan, ibabalik ng Panginoon sa akin. Huwag yung ganun, selfish yung tawag na ano. So, pero yung tithe po ay binibigay ko lahat, sabi at Revi, yes, praise the Lord. Yan ang dapat, ano? Yan ang dapat. Yan ang dapat. Sabi ni Nanay Nerissa, kaya nga po, sinabi ng leader, meaning, mangunguna sa lahat ng bagay na may pagmamahal at bukal sa po. Yes, Nanay Nerissa, yung leader talaga. So, tayo mga leader dito ng church, mga nandito ngayon sa umaga na ito, narinig natin ang hamon. Kailangan pa ba nating makita muna ng members bago tayo maging tapat, or mas maganda yung dahil nakikita ng Panginoon na tayo hindi tapat, abay dapat na tayo magbago, mga kapatid, ano? Unahin natin isuko yung ating puso. Unahin natin isuko yung ating puso sa Panginoon para tayo maging tapat at without expecting any returns, ano po, any good returns. Dapat tayo ay maging tapat sa Panginoon dahil tayo mismo personally may covenant sa Panginoon. Meron tayong sumpaan, meron tayong tinanggap na biyaya, meron tayong tinanggap na buhay galing sa Panginoon. Ano po? Tama po, naniniri sa pagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Yan yung tinatawag na giving motivated by love. Dahil sa iyong pagmamahal na ikaw ay nagbigay, hindi dahil sa iyo naghihintay ka na kapalit. Bakit ganun? Bakit giving motivated by love? Because God first loved us. Grabe, diba? So sabi ko, itong stewardship, alam nyo, noong mga panahon na ako'y musmus pa sa isipan bilang mananampalataya, pag sinabing stewardship, ang alam ko na, pera yan. Mali, mga kapatid. Puso ito, hindi pera. Puso. Kaya pag may nagsabi sa inyo na stewardship, pera na naman yan. No, puso. Hindi po pera. Ano po? So yan, sama natin daw sa panalangin yung pamangkin ni Eliseo na hindi po siya makalakad. Tsaka si Joban, si John, sige po, hindi makalakad yung pamangkin ni Brother Eliseo. Sama natin sa panalangin nga. At sa mga leaders na narito, ulitin ko, nahamon tayo ng Panginoon. Naisuko natin yung puso natin gaya ni King David para nang sa ganun yung ating mga members ay ma-inspired. Diba? Maganda, diba? So ayoko namang sabihin sa inyo, baka sabihin nyo nagmamalaki ako, no? Ako kasi ginagawa ko na yun. COP 10%, 10 plus 10%, ano? Masarap sa puso magbigay ng may pagmamahal kahit walang inaasahang kapalit. Sa totoo lang, sabi ko nga, ang example ko sa aking buhay, sa aking sarili, ang aking personal testimony, naranasan kong walang income, walang profit, walang kahit ano sa loob ng 3 taon yata, 4 na taon. So ngayon meron akong 100, binigay ko 20, 10 plus 10, may 80 pang natira. What a blessing, di ba? What a blessing. Anong pipiliin mo, yung 80 o yung 0, di ba? Nakakaiyak sabihin, ikwento, pero ang Panginoon ay hindi nagkulang sa atin, mga kapatid. Yan ang aking masasabi sa inyo. Ang Panginoon ay kailanman din nagkulang sa atin kapag tayo ay palagi nagtapat sa Kanya. Yan, ano, tayo manalangin, mga kapatid. Italangin natin puso, ang ating mga puso, na ating matutunang isuko sa Kanya. Huwag na natin hintayin yung
mga darating na mabibigat na pagsubok para lamang tayo sumuko. Ngayon na ang panahon. Ngayon na. Kaya nga po, na pag nauna ang puso, lahat ay sasama pati pulsa. Yes, eksakto, Ate Revy. Walang duda yan. Walang duda. Kasi ako ay living testimony. Nakita ko sa sarili kong buhay. Pagpalain mo namin. Pag sinabi puso, hindi lamang sa pag-o-offering yun. Andiyan lahat yun sa gawain. Pag tinawag ka sa church para mag-service, tayo. Walang no, walang no, walang why, walang why me. But, walang ganun, ano. Yes nang yes, ano. Tutulungan ka ng Panginoon. Ganun lang ang sikreto, ang puso. Tayo manalangin, mga kapatid. Samahan niyo ako manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa mga oras na pagkakataon binigyan niyo sa amin makapakinig ng lesson muli. Kami ay nagpapakumbaba samantalang kayo ay aming itinataas sa umaga na ito. Tunay na iyong pag-ibig ay aming nararamdaman sa bawat umaga. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Dahil sa pagsuway ni Uza, siya ay namatay. Dahil din sa pagsuway ng aming mga unang magulang, ang mga tao ngayon ay nagkakasakit at namamatay. O dakilan Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan na pag inyong sinabi ay ito ay nangyayari. Aming panalangin sa umaga nito, natulungan po kami na maisuko ang aming mga puso. Unahin namin isuko ang aming mga puso sa inyo sa pamamagitan ng aming pagtatapat, sa pamamagitan ng aming pagsurrender ng aming lahat para sa inyo, na kami susunod ayon sa inyong kalooban, upang sa ganon kami rin naman ay maka-inspire ng mga members ng kapatira sa church. O dakilang Diyos, hindi po namin ito magagawa sa sarili namin kakayahan, ngunit sa tulong po ng Holy Spirit, kami po ay magtatagumpay sa tulong po ninyo. Nais naming patuloy na humingi ng kapatawaran sa mga nagawang pagkukulang at pagkakasala ng mga nakakarahang araw, mga linggo, mga buwan at mga taon na kami hindi naging tapat. Ngunit kami ay willing maging simula ngayon, simula sa umpisa. Back to zero. Start from the beginning. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, na kami ay maging tapat sa inyo sa lahat ng pagkakataon, paglilingkod, sa pagbabalik ng inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa inyong pangako ng kaligtasan. Salamat sa pangako at gabay. Salamat sa lahat ng inyong binibigay po sa amin sa bawat umaga. Tunay na ang inyong pag-ibig ay aming nadarama. Ngunit kami pa rin ay nagkakasala. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga pre-request ng kapatiran. Ang pamangkin ni Brother Eliseo na hindi makalakad. Patuloy niyo pong hipuin ang magpagpagaling na kamay ang kanyang mga binti upang siya makalakad. Dalangin din namin ang buong pamilya ni Sister Emily Makalalag. Lalo niya yung kanyang kapatid na ate niya. Hipuin niyo po ang kanyang puso. Palambutin niyo po ito ayon po sa inyong mga aral at pangako na sila ay patuloy ng magkausap ulit ng magkapatid kayo din ng mga anak ni Sister Emelinda. Sama namin sa panalangin at si Brother Eliseo sa kanyang trabaho sa araw-araw. Dalangin din po namin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ang aming maghapon ay inyong ingatan, aming gawain na ilayo kami sa anumang kapahamakan. Kung kami man ay nagtatravel, iligtas kami sa kapahamakan. At gayon din ang aming mga pag-iisip, panalita at magawain niyo po kami samahan. Upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Amin din dinadalangin na iba pang may mga pre-request, ang mga kapatiran na may mga karamdaman. At ang iba pa, si Ate Sally Sanchez, si Mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, at ang mga kapatiran namin na may mga mabibigat na pagsubok na tinaraanan sa buhay, Sister Hazel, Sister Vic Jimenez, nawa ang una nilang makita, ipakita niyo po sa kanila ang inyong pag-ibig at ang inyong presensya upang sila ay
mabawasan ang kanilang mga dinadala sa bawat araw. Dalangin din po namin ng iba pang may mga karamdaman, si Sister Melba Tabios Yenson, Irian Bemilihor, Sister Teresita Reyes, Sister Zenaida Manarang, yung mga anak ni Sister Teresita na at mga apo na may patuloy niyang dalangin niya na makasama niya sa kanyang pagsamba. Gayun din ang pagpapagaling ni Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpinto, Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Adele, Tatay Aming Paklib, at Sister Dora Magana. Gayun din si Sister Nena Salazar, Pining Eugenio Javier, Jan Paul Cheng, Jin, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, Alice Aris, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque, o Dakilang Diyos. Alam niyo po ang kalagayan ng aming mga kalusugan sa mga sandali na ito. Kasama na hindi namin nabanggit, kasama na aming mga prayer request sa aming puso ngayong sandali na ito. Amin pong nilalapit sa inyo dinggin ang aming mga panalangin. Hindi dahil sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban at mga plano. Patawad sa aming managwang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mga kapatid, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat po sa lahat ng mga sumutok sa tumubaybay. Salamat sa mga patuloy na nag-share. At good morning sa mga hindi ko nabati dyan. Meron pala dito ang chats. Tama po na pagbibigay na walang inintay na kapalit. Dati sabi ko business ang religion. Tama, diba? Marami nagsasabi niya na nanirisa na ang religion ay business, kaya mag-iingat. Depende sa mga leader. Pero ito kasi dapat natin, yan yung sinasabi ni Pastor Jerry na mga maling iniisip pagdududa. Ayan, may mga kanyang kaisipan, ayoko mag-religion kasi business yan eh. Mali, kapag yung ibinigay na yan sa basket, ano pa man ang gawin ng leaders dyan, wag mong isipin dahil ikaw ay magkakasala rin. Once na hinuhulog mo na yan sa basket, ano po mga kapatid, ito isang magandang tip para hindi tayo magkasala sa pag-iisip ng masama sa ating mga leaders. Kapag inihulog na natin ang ating sobre sa basket, wag nyo na pong isipin kung anong gagawin dyan ng leaders. Dahil magkakasala tayo. Ang isipin yung Panginoon ang umabot niyan. Hinawakan niya galing sa iyong kamay papunta sa kanyang kamay. Siya na pong bahala. At kung may gawin man di maganda ang leaders, well, good luck to them. Hindi natin kasalanan yun. Sila po ang nagkasala at sila ang mananagot sa Panginoon. Baka mangyari sa kanila yung kay Uza, tinamaan ng kidlat. So ayan, huwag nating lagyan ng masamang meaning yung religion. Nagkakasala yung tao. Yung religion ay nandyan talaga yan para maging ating guide. Walang perfect na religion. Yung mga dahil sa mga tao kasi yung mga natutokso, may mga na yun nga nadadala ng pagsubok. Pero tayo bilang isang individual, ang ating connection sa Panginoon, yun ang mahalaga. Yung ating covenant sa Kanya, yung ating pakikipuntipan sa Kanya, yung ating connection one-on-one, one person, one God, yun ang mahalaga. Huwag na natin isipin yung nasa background kung ano ang kanilang ginagawa, problema nila sa Panginoon. Sila ang mananagot, hindi tayo. So pag tayo nag-isip ng duda, damay tayo, kawawa naman tayo. Di naman tayo yung gumawa, nagduda lang, nadamay pa, di ba? So ayan, sa 25 na viewers, mahal tayo ng Panginoon. God bless us all. Teka, baka meron ako mga hindi nakita din tao na nag-comment na bagong pangalan, ay i-welcome naman natin. So wala naman, tayo lahat ay regulars dito. So ay meron si Sister Juanita Saicon. Welcome po, good morning po. Welcome po Sister Juanita Saicon. Kung saan man kayong church, welcome po sa Discipleship Ministry. At tayo lahat ay ini-invite bukas na umaga ulit. Makinig, matuto, mabless. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying.
share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I